daang-daang libong Pilipino nakakalat sa buong mundo. Matatagpuan sila sa mahigit 180 bansa sa 7 kontinente. Tinitiis nila ang lungkot na mahiwalay sa kanilang pamilya para makapagbigay ng magandang kinabukasan sa mga mahal sa buhay. Narito na ang programang magpapakita ng tunay na drama ng buhay ng ating mga kababayan sa ibang bansa at magbibigay ng mahalagang impormasyong makatutulong sa mga nais magtrabaho sa ibayong dagat. Magandang gabi po. Ako ang inyong kapuso, Rhea Santos. Ako naman ang inyong kapuso, Ivan Mayrina. Makisaya, makiisa. Silipin natin ang buhay ng mga Pinoy Abroad. Malayo man, malapit din, nagbibigay sigla sa damdamin. Sa alaala ng ngiti mo, lumiliwanag ang mundo. Malayo man, malapit din sa'yo. Alas ng mga Pilipino ang galing sa musika. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang nililisan ng bansa dala ang pinakamahalaga nilang sandata, ang galing sa pag-awit at ang determinasyong umasenso sa buhay. Tunghayan natin ang kwento ng mga musikerong ito. Puspusan ng ensayo, todo bigay rin sa pagbirit. Ilang araw na lang kasi, lalarga na ang banda ng mag-asawang sina Jackie at Joel. Handa na silang muling harapin ang hamon ng kanilang bagong destinasyon. Sa Singapore naman, tirahan, talagang nagbibigay sila ng magandang accommodation. With food allowance, with transport. Kaya hindi naman kami nag-worry. Mahigit 20 taon na silang nangingibang bansa, kaya naman sanay na sa sakripisyong hinihiling na kapalit ng ginhawang hinahangad. Minsan nga, natapos yung set namin ng 2:00 ng madaling araw. Magpa-flight kami ng 4:00. Pagdating namin dun sa lugar, tugtog na agad yun. Wala kaming pahinga talaga. Wala nang pahinga, wala na ring panahon para sa sariling pamilya. Namimiss naman namin yung mga bata. Kung pwede nga lang, pati anak mo, dalhin mo eh. Kaya parang ano yung bonding, wala eh. Pag alis na naman, mawala na naman. Pagbabalik na naman, kapos na naman kayo. Ang mga sakripisyong hatid ng kanilang paglisan, handang harapin ng mag-asawa, makamit lang ang ginhawa. Ang katuparan ng pangarap ng mga musikerong gaya ni na Joel at Jackie, ang siya namang napiling karera ng pamilya ni Darlene Zafra. Wala na halos gastos. Kami pa nga yung nagtitake ng risk. Kasi once natanggap sila, may approval, may visa, magka-cash advance yan. Po-provide pa namin sila. Yun nga lang, syempre, alam nila, napipirma sila na i-charge din later on yun, syempre. Pag nakapasa sa kanilang standard ang aplikanteng musikero, ipo-provide namin kayo ng OEC. Kailangan maaga kayo sa airport. 2 buwan lang. Sa trabaho, di ba, bibigyan kayo ng schedule. Lilipad ka na. Thank you. Okay. Sa Malaysia, kung saan sintayog ng mga gusali ang pangarap ng mga Pinoy na napapadpad dito. Nagbibida sa entablado ang mga Pinoy musikero. Matamis nga raw ang ngiti ng swerte para sa bandang Peach Apple Tree. Marami mang pagsubok sa buhay abroad, going strong pa rin ang banda. At bakit hindi? Puros magkakamag-anak ang mga miyembro nito. Siya ang pinakaamo namin yan. Si Adele ang tumatayong tatay at leader ng banda at hinatak ang anak at mga pamangkin sa grupo. Ito raw ang sikreto ng kanilang tagumpay. Kapamilya ko ang mga kinuha ko para kahit pagsabihan ko sila, maging strict man lang kami sa tugtugan, susunod sila sa akin, yan o.
Kada gabi, dinarayo sila ng mga parokyano sa Concord Hotel. At wag ka! Box office hit ang bawat performance sa mga kababayan natin. Pag Pilipino ang mga tumutugtog may buhay, may dating daw. Hindi gaya ng mga local nila rito na hindi lang, basta lang nakatayo, ganun. Bukod sa pagmamahal sa musika, inspirasyon ni Edel ang kanyang anak na si Rowald na matagal na nawalay sa kanya. Habang ako nasa abroad, pinag-aaral ko sa Yamaha, mag-keyboard, tsaka gitara. Nung time na diretsong 8 taon akong walang uwian sa abroad, tsaka ako umuwi, nag-1 taon ako doon para buuin ko ang mga anak ko. Ngayon, bawing-bawi ang mag-ama sa quality time. Kung musika ang nagbuklod sa pamilyang Peach Apple Tree Band, ito naman ang naging sanhi ng paghihiwalay ng pamilya ni Terrence. Iniwan ako ng asawa ko dahil tumutugtog lang ako sa kanto. Tumutugtog ako sa mga club na maliliit. Niwalay niya ako. Nakinig siya sa pamilya niya. Ngayon tumutugtog ako sa mga hotel. Si Terrence at ang kanyang kaduet na si Lani ang gabi-gabing bida sa pinakabonggang 5-star hotel sa Kota Kinabalu sa East Malaysia. Dito, ang expectation nila mas malaki. Kasi, syempre, sa hotel ka nakatira, dito ka kumakain, tapos under contract ka. Hindi katulad sa Pilipinas na ayaw mong tumugtog, pwede lang. Tapos, babayaran ka lang nila on that night. Hindi katulad dito, monthly. Hindi daw biro ang trabaho nila. Mag-expect sila na hahakot ka talaga ng tao. Kasi din sila, magbe-base sa monthly sales. So, pag nag-workout yung monthly sales, so ibig sabihin, effective ka. Pero kung yung monthly sales nila, hindi mo ma-hit, or let's say, usual pa rin ang sales nila, same as kung walang banda, so, minsan, kinakat na nila yung contract. Tulad ng ibang OFW, hindi lang pagod at lungkot ang kalaban nila rito. Di maiwasang maging mababa ang tingin sa Pilipino ng ibang tao. Hamon ito para lalo silang maging pursigido. Ang tingin, binibihay nila yung Pilipino na, Pilipino lang yan. Mahirap ng bansa lang din nila. Kaya nagkatrabaho dito yan kasi walang trabaho sa kanila eh. Tulad ng marami nating OFW, pagsisikap ang puhunan nila sa pakikipagsapalaran sa buhay. Kawawang puso ko. Ang kasikatang tinatamasa ng maraming Pinoy musikero sa Malaysia. Bunga naman ng tender loving care na hatid ng kanilang promoter na si Cherina Chaco. Siya ang presidente ng pinakamalaking talent promotions and management agency sa Malaysia ngayon. Nung nag-iisip ng business yung husband ko and he resigned from the hotel, ang nag-invite sa kanyang maging mga partners niya is in the entertainment industry in Malaysia. So, nagpo-promote sila ng mga Malaysian singers. May nagsabi sa kanya na classmate niya sa immigration, "Your wife is a Filipina. Why not promote the Filipinos? You know, they are very good entertainers." Daan-daang mga musikero ang hawak ni Cherina. Sa Malaysia, mahigit 60 grupo ang inaalagaan nila. Kamusta naman ho yung reception sa mga Pinoy entertainers natin? They really like them, no? Tsaka lahat naman ng hotels na may mga Pinoy, they really tell you na Filipinos are very good entertainers. Kaya naman pumapalo ng mahigit $1,000 kada buwan ang kinikita ng bawat musikerong hawak nila. Ang mga Pilipino, they work very hard. So far, I can tell you na since we started this business, until today, we still have those who started with us. Hanggang ngayon, nasa amin pa sila. Bilang talent manager, animoy pamilya niya na ang kanyang mga alaga. Mapunta ako dito kay Jan Chaco 1989. Tuloy-tuloy na ako. Hindi na ako umalis sa kanya. Hindi na ako naghanap na ibang ayante kasi pangkaraniwang ayante rito, mga niloloko mga banda eh. Pag sinabi mo sa ako, magagaling yung banda. Tapos, continuous yung booking.
Yung mga sabi nila na yung banda yung susuko, magpapaalam na, boss, papahinga muna ako. Ganyan. Pero kami, so far, continuous din ang booking namin. Tunay ngang masarap marinig ang tono ng tagumpay. Sa bawat awit, bawat indayog. Patuloy na hinaharana ng ating mga musikerong kababayan ang magandang kapalaran. Buti na lang, sa likod ng bawat awit, bawat indayog. May mga katulad ni Cherina Chaco at ng kanyang pamilya na porsigidong ibinabandera at ipinagmamalaki sa ibayong dagat ang galing ng musikerong Pilipino. Hira mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Bali, Indonesia. Nakasentro kasi ang ekonomiya nila sa turismo kung saan isinusulong ang kulturang Balinese. Pero kahit dito, sikat at tinitilian ang Pinoy. Kung nightlife ang pag-uusapan, buhay na buhay ito sa Bali, Indonesia. At dito sa Hard Rock Cafe, patok ang mga kababayan nating miyembro ng The Art Band o Amplified Rescue Team, mga performing artists, imported pa mula Maynila. Simula alas 9:30 ng gabi kung sumalang ang banda. Kaya habang palubog na ang araw, nagsisimula pa lang ang araw ng banda. Ang tapos nito, kinabukasan na ng madaling araw. Binisita namin ang mga miyembro ng banda sa kanilang tinutuluyan. Sorry istorbo namin kayo. Rita? Hi. Ako yung kausap mo, si May. Rhea. Hello. Kuya mo. Yung mga boys, sa taas yung room nila. Okay. Please don't disturb. Boys! These are band leaders, si Mike. Hi. Drums. Hello, Rhea. You are? Kel. 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 This is Lily. Hello. Lily. They call me mother. This is Lily. Gamot. Pagkakasakit at matinding pagod ang numero 1 kalaban ng banda dito. Isang buwan lang ang karaniwang kontrata ng overseas performing artists sa Bali. Pero dahil crowd favorite raw ang banda, umabot na ito ng 2 buwan. Bakit kaya in demand o bakit gusto ng mga taga-Bali na Pinoy band ang tumutugtog sa mga bars nila o sa clubs nila? Siguro mas kasi ang Pinoy, mas entertaining. Pinaka-factor sa lahat ng English talaga. Local na banda nila, mga recording. Grabe yung supporta ng mga tao. Sobra. Unlike sa atin. Hindi niyo ba yun nararanasan pag nasa Pilipinas kayo? Yung tingin ng mga tao dito compared sa tingin ng mga tao sa Pilipinas? Magkano yung kinikita nyo before compared sa gumawa kayo ng racket sa ibang bansa? Sa Manila per day, pero not every day. Mababa siguro. 1,000 pesos. Sa Manila kasi, di ba, magmamasahe pa tayo. Meron nga kasi 1,000 pesos, pero yung pamasahe. Pamasahe 300. Tapos kakain ka pa, di ba? Yung ganun. So, 500 na lang yung nauwi namin sa family namin minsan. Yung ganun. Gusto mo ng mic? Gusto mo ng mic? Bonus daw kapag marunong silang kumanta ng Indonesian. Pinag-aaral kayo ng Indonesian songs? Bakit? For the local crowd. Okay. Mas malaking bagay kasi sa kanila yun na kaya mo kantahin yung songs nila. Lalo sa mga vocalists. Hindi naman yung songs nila. Magaganda. Oo nga Pero wala yun kasi sa normal thing here. Kahit nagkalat ang tukso, malakas pa rin ang kapit ng grupo sa kanilang pananampalataya. Marami tagaan. Ito, kasi sa kabilang room meron din na ganito. Ito ba talagang madalas na lang mo? Bakit? Bakit hindi nagdadala? Kasi para iwas na lang, temptation. Kumbaga, ano yan?
Madami bang temptasyon dito sa island na to? Like? Siyempre, Girls. bossing girls. It's a mess. Wow! Naku, ito yung mga costume niya sa akin. Ang ganda. Ano yung sinasabi ng husband? Pwede bang pakita niyo how skimpy is skimpy dito? Ang cabinet ng Magka-closet trade tayo. Ay! So ito na ang I'm sure ito na ang pinakamaikling shorts. Ito na yung pinakamaikling shorts. Yan na yun. Ang litang berang mo! Short. Hindi kasi. Bakit talaga feeling pag nasa ibang bansa? Medyo marami bang worries? Oo, marami. Like ako, kahit malayo ako, naisip ko yung anak ko talaga. Sa likod ng kanilang pangungulila, handa sina Rita na magsakripisyo para sa kanilang pamilya. Mas gugustuhin pa rin nilang makipagsapalaran sa ibang bansa kaysa magutom sa Pilipinas. Boses at talento nga lang raw ang kanilang puhunan. At dito sa ibang bansa nila ito mas napapakinabangan. Patapos na ang gabing puno ng kantahan at sayawan. Sa islang bibihira lang ang mga Pilipino. May maipagmamalaki pa rin tayong mga kababayang patok sa entablado. Sadyang ang galing ng Pinoy, pang world class talaga. Mapasa ang bansa man sa mundo, kilala ang tinik ng Pinoy sa pagkanta. Sa Beijing, China, hindi lamang mga singer at mga banda natin ang sikat. Pati ang original Pinoy entertainment na singing cooks and waiters, kilala na rin dito. Pinoy yan, mga Pilipino dito. Welcome, balikbayan! Oh, hindi sa Maynila ito, sa China pa rin. Malayo na talaga ang narating ng singing cooks and waiters. Akalain nyo, hanggang Beijing, umabot na sila? Tuloy tayo sa aming bahay. Mamaya, kita ulit tayo. Sige, kita tayo mamaya. Iilan pa lang ang mga OFW sa China, karamihan sa kanila ay entertainers. At saan man sa Beijing, kapag may Pinoy na kumakanta, asahang blockbuster ang palabas. At isa sa pinakaulig na palabas dito, ang kantahan habang nagkakainan. Imported ang konsepto, pati na buong grupo mula pa sa Maynila. Alas 5 ng hapon nagsisimula ang araw ng grupo. Dito naman yung kwarto ng mga birds. Ayan. Hello! Si Rhea. Si Cathy tsaka si Marife. Pasok. Sige. Hello! Uy, naghahanda na sila! Handa na ba kayo pumasok sa work? Yes! Bago pumasok sa trabaho, ano yung mga pasabi mo sa kanila? Kailangan make-up. Unang-una make-up kasi medyo masela ng ang boss namin. Kasi kailangan talaga naka-make-up ka. Light lang tapos lipstick. Bawal tumaba? Bawal. Bawal tumaba. Ikot ka. Bawal tumaba. Kaya hindi ako hihinga. Sige nga. Ano kailangan mag... Sa bawat performance, kailangang ganado ang buong grupo. Pag maganda ang kanilang kanta, maganda rin ang kanilang kita. Anong pinakamaliit na tip? Pinakamaliit? 3,000.
Hindi, yung sa isang month na yun. Isang month, the whole month na yun, 3,000 RMB. Yung pinakamahal. 3,000 RMB, 21,000. Kasi may iniipon kasi namin. Share na, equal share. May mga Chinese din mga galante. May galante. Pag naging galante sila, talagang bigay tulong. Lalo na pag natutuwa niya. Si Georgie ang leader ng grupo at tumatayong nanay at tatay ng 14 na miyembro. Paano siya magalit? Galit na galit, as in. Talaga? Pag nakikita kayo, pag nagagalit si Tita, nakikita kayo na mata. Pag pumasok na yan ng dining na medyo iba yung mata na, Tita, ate, galit ba si Tita? Sa akin, galit ba si Tita? Mahigit 4 na taon na si Georgie sa China. Tinitiis niyang malayo sa pamilya para masuportahan ang magulang at mga kapatid. Bakit ka naman napunta dito? Dala ng pangangailangan siguro. Pangangailangan talaga dahil napakahirap ng buhay namin sa Pinas. Ito muna tayo sa kusina. Sa kusina? Hindi na bago ang kwento ng mga kababayan nating OFW na nahuhomesick sa pamilya. Ang kaibahan ni Georgie, iba ang pinanggagalingan ng lungkot na kanyang dinadala. Bibihira naman kasi sa magulang, lalo-lalo na sa tatay, na sabihin natin meron, bading ako, parang hindi niya matanggap na naging ganito ang pagkatao ko. Kasi wala naman din, wala sa lahi namin ang ganun. Pakiramdam ni Georgie, naging estranghero na siya sa sariling pamilya. Walang problema sa akin, sa mga kapatid ko at sa nanay ko. Lalong-lalo na ang nanay ko. Siya ang takbuhan ko, siya ang sumbungan ko kapag medyo nagkakaproblema ako. Eh dahil lang ng kahirapan namin, pinangako ko din yan sa mga magulang ko na gagawin ko ang lahat. Makatulong ako. Kahit bakla ako, kaya ko. Sa kabundukan ng Montalban, Rizal, nakatira ang mga magulang ni Georgie. May kahirapan itong marating, kaya tuwing may padala si Georgie, sa pinsang sityo na ito ipinaaabot. Sa isang kalapit na subdivision, unti-unti nang naitatayo ang katas ng pinagpagura ni Georgie. Yan yung bahay ni Kuya. Yan yung naipundar niyang bahay. Kaya natupad niya na yung pangarap niya na magkaroon siya ng magandang bahay para maitira niya yung parents niya sa maayos-ayos na bahay. Mahigit 1 oras ang biyahe papunta pa lang sa bukana ng daanan patungo kina Georgie. Lalakad na papunta ron. Ano, ganyan po ba ma'am nagpapaakay? Ba't kayo nagpaa? Eh kasi nga maputik eh, papunta ron. Tayo po ay ano. Matapos ang mahigit 2 oras na lakaran, narating din namin ang tirahan ng mga magulang ni Georgie. Tatay, Kuya. Gandang tanghali po. Di pa abot ng kuryente ang lugar, kaya walang ibang mapaglilibangan dito. Wala ring ibang maaaring pagkakitaan kundi pagtatanim. Ayon sa kanyang ina, bata pa lang ay responsable na si Georgie. Sa murang edad din daw ay kita na ang kanyang pagiging mahimhim. Nung maliit pa yan, mahilig yan magawa-gawa sin mga damit-damit sa bata. Tapos yung pag-dekorasyon dito sa ano niya, sa buhok. Tapos mahilig siya maggawa sin bestida ng bata na patali lang dito. Tapos siya naglalaba. Pagkatapos siya nagme-make up sa mga bata. Ganon yun ang ugali niya. 5 babae ang kapatid ni Georgie. Kaya para kay Aling Edita, hindi nakatakatakang naging ugaling babae din ang kanyang uniko iho. Pero hindi ito naging madaling tanggapin para kay Mang Apio. Kasi siyempre, siya lang lalaki na halimbawa,
katulad siya na maging lalaki siya, na halimbawa ang anakon apelyido makabalik, yung ngayon makabalik pa, hindi makabalik dahil dili naman siya makapag-asawa kay bakla. Masama man dati ang loob ni Georgie sa ama, hindi na raw ngayon. Katunayan, isang mensahe ang gusto niyang iparating sa ama. Unang-una sa tatay ko, maraming salamat. Mahal na mahal ko siya. Sorry kung medyo nag-isip ako ng masama. Akala ko hindi mo ako mahal. Yung pala ang way ng pagmamahal mo sa akin, maging mabuti ako. I'm sorry at nagpapasalamat din ako sa maayos na pagpapalaki mo sa akin na may kasamang pagmamahal. At salamat talaga. Maraming salamat. Saan man tayo makarating, gaano man katayog ang tagumpay na maaari nating maabot, may isang bagay na laging nag-uugnay sa atin sa ating pinagmulan, ang ating pamilya. At para kay Georgie, sa isang baryo sa Rizal, naghihintay ang kanyang kaligayahan. Sa hirap ng buhay ngayon, marami talaga ang nililisan ng ating bayan para harapin ang hamon ng kapalaran sa ibang bansa. Isa ang Singapore sa puntahan ng ating mga OFW. Pero ano pa man ang kanilang sapitin dito, iisa lang ang isinisigaw ng kanilang puso. Mabuhay Pilipinas! Kami ang Maharlika Band! Tingnan natin ang himig ng kanilang kapalaran dito sa Singapore. Kabayan, kumusta na po kayo dyan? Ito po si Bon Gerald Asagra at taga Quezon po ako. So mga kasonyan, andito ako sa Singapore, nagtatrabaho bilang arkitekto at kasama ko dito sa banda na to, sa Maharlika. Hello! Good day. Ako po si Edna Carbonell from Rosales, Pangasinan. Hello! Ano pa ba? Domestic manager po ako dito sa Singapore. Nasak na tahanan. Hi! Magandang araw sa inyo mga kabayan. Ako po si Francisca Namoco. Taga Hinundayan, Southern Leyte, Bisaya po ako. At nandito po ako sa Singapore, nagtratrabaho at aktibo po sa mga musical performance. Lalo na nag-join ako sa Maharlika Band. Thank you po. Ang aking mata. Ako po si Mayra Molina ng Pangasinan. Hello po sa lahat ng mga taga-Pilipinas. Ako po ay isang domestic worker dito. Then pastime ko po yung sumali dito sa mga banda na to. Ako naman si Raymond Ketchon from Victorias, Negros Occidental. Nagtatrabaho ngayon sa Singapore bilang isang engineer. And hawak ko yung guitars. Magandang umaga po. Ako si Noy, isang engineer dito. Tsaka sa banda, keyboard po ang aking hinahawakan. Sila ang Maharlika Band, isang grupo ng mga kababayan natin mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas na ngayon nagsama-sama sa Singapore dahil sa kanilang hilig sa musika. Nasaan ang Maharlika? Hello! Kamusta? Hi, Rhea. Ako si Rhea. Magiliw akong tinanggap ng mga kapuso nating Maharlika. Ngayon ko lang sila nakilala, pero magaan agad ang loob ko sa kanila. Si Martin. Ang Pinoy nga naman, wala man sa sariling bayan, mahusay talagang makisama. Hindi pala makauwi sa Pinas. Presenting the Shakira of Singapore! O, diba? Game na game din silang magpakitang gilas sa camera. Si Joy, Edna at Myra ay pare-parehong namamasukan bilang mga DH dito sa Singapore. Domestic helpers man sila sa mata ng iba. Domestic managers naman ang turing nila sa isa't isa. Paki-explain, bakit domestic manager ang tawag nyo? Kami yung nagmamanage doon sa mga trabaho sa bahay. Ano manage? Meron ba yung paperwork? Ano? Kwento mo. Oo, yung paglilinis sa bahay, yun. Sa amin kasi lahat pagluluto. Kaya yun, naging manager kami sa bahay. Talaga?
family, ang Celeste family. Mahal ko po kayong lahat. Di talaga mawawala sa ating mga Pinoy ang mamiss ang pamilya, lalo na't matagal ka nang nawalay sa kanila. Gaya ng karamihan sa OFWs, pamilya din ang dahilan kung bakit nagdesisyong mag-abroad ang grupo ng Maharlika. Nag-decide akong magpunta rito para bibigyan ko yung pamilya namin ng magandang kinabukasan, ang sarili ko rin. May mga anak ako, maliliit pa sila. Nung pumunta ako dito, ano lang sila, yung panganay ko is mag 6 years old and 4 years old lang yung bunso. So, at saka ang pinaka ano pa, as in yung hindi nila alam na pupunta ako sa malayo, yung punta na ako ng kunwari sa Manila, tapos uuwi rin. Malapit din. Kalaban man ang matinding pangungulila at pananabik, masaya pa rin ang grupo dahil kahit paano ay mas abot kamay ang kanilang mga pangarap sa bansang ito. DH man o profesional, maswerte pa rin daw sila at napunta sila sa mabuting mga amo. Ang mga amo ko wala akong masasabi. Marami ang nagsasabi very lucky daw ako kasi napakabait talaga nila. Ang turing na nila sa akin is talagang part ng family. Ang mga lalaki ng grupo ay wala rin namang marereklamo. Bukod sa mas angat ang kanilang pwesto, aba, maipagmamalaki din ang kanilang sweldo. Laki ba magpasweldo? Gaano kalaki? Magkano? Magkano? Malaki talaga ha? Gaano kalaki? Pang-isang pamilya. Pang-isang pamilya, kayang suportahan ng ilang miyembro ng pamilya? Mga 4 sila. Ilang asawa? Isa lang. Kung may OT, di 2 sila. Sige, dali na. Talaga naman, natutunan pang magpatawa. Sa Pilipinas, pero sino ba naman ang hindi matutuwa kung ang kinikita mo naman ay 5 hanggang 7 beses ang laki sa Pilipinas? Yung sa Pilipinas noon? Nung iniwan mo? Siguro mga 20, gano'n. 20,000 a month? Pero yung rate ngayon, mga siguro nasa 40, gano'n. Malaki talaga kung tutuusin. Sa mga profesional, malaki na nga ang sweldo. Maaari pang magsama ng pamilya dito. Kung naengganyo na kayo ng todo, ito naman ang mapapayo ni Von sa inyo. Kailangan muna may experience kayo sa atin ha. Dahil pag mga baguhan kayo dito, may hirapan din kayo eh. So, kumuha kayo kahit siguro mga 1 year o 2 years experience sa atin, based sa kurso ninyo, tapos pumunta kayo dito. Kailangan hardworking kayo. Test mic, 1, 2. Mukhang nakapag-ipon na talaga si Von. Eto nga't meron pa siyang pahabol sa amin. Baby, ready na ako. Pwede na tayo magpakasal. Okay? Sabihin mo lang sa akin. Ito na oh. Ebidensya. Honey, akin to! Bibili ka daw niya. Bibili ka niya. Bibili mo siya ha. Sige, wow. Kinikilig naman ako. Sa aking mga nasaksihan ngayon, mukhang dito talaga sa Singapore nakamit ng mga miyembro ng Maharlika Band ang kanya-kanyang ginhawa sa buhay, tagumpay at katuparan sa mga pangarap. It's a dream come true sa akin kasi matagal ko na talagang gustong kumanta to. Kasi sa Pinas wala akong pagkakataon. Tapos nung dumating ako dito, sabi ko social. Sa Singasose! Di ba? Sa Singapore pa ako nakakanta. Oh, see? Nasa Jamie 7 pa kami. Oh, di ba? Ladies and gentlemen, let's give it up for the Maharlika Band! At ngayon, habang malayo pa sila sa bayan at pamilya, patuloy pa rin silang magtatrabaho, magsisikap at gagawa ng musika, kapiling ang isa't isa. Binalot man ng luha ang buhay ng mga OFW dahil sa pangangamuhan. Tuloy pa rin ang laban. Nang muling bumisita ang Pinoy abroad sa Hong Kong, natsyempohan namin ang isang grupo ng mga Pinoy artists na nagja-jamming. Ang composer at singer ng Pinoy Abroad theme na Malayo Man Malapit Din na si Bayang Barrios, isa sa mga dinatnan namin nag-iensayo. Kwento mo naman sa amin yung inspirasyon mo nung sulatin mo yung kantang Malayo Man. Ang inspiration ko ay isang kaibigan na malayo sa akin. Noon, di ba, wala pang email, wala pang ang telepono, ang mahal-mahal. So, susulatan kayo. Sa US yun eh.
Una nang nanalo sa Metropop Songwriting Competition ng awit na ito bago pa man gamitin sa Pinoy abroad. Saya ako dahil meron kang nagawa, sige share mo. At maganda rin dahil kahit papano, swak naman siya doon sa team. Para na rin sa mga Pinoy abroad. Mga taong, mga kababayan natin na nagtatrabaho sa kalayo-layo na lugar. Para lang sa mga pamilya nila. Kasama ang singer-composer na si Noel Cabangon at ang stage at TV actor na si Bonji Pascua. Nais silang handugan ng isang konsyerto ang mga domestic helpers sa Hong Kong. Isa si Aster Sugitan sa mga stage manager sa concert. 12 taon na siyang domestic helper sa Hong Kong at kasalukuyang volunteer ng Asian Domestic Workers Union o ADWU. To the 3 decades of domestic helpers in Hong Kong. Ang pangalan ng title ay Kudkud Remit Marcha. Itinatag noong 1989, ang ADWU ay naglalayong maprotektahan ang karapatan at maiangatang kondisyon ng mga DH sa Hong Kong. Parang showing the 3 phases of the Filipino in Hong Kong, of the migrants. Yung Kudkud is their laboring work here. And yung travails noon, yung mga hirap, iyak, etc., tuwa, saya. Tapos ang pangalawa, yung remit is yung nurturing role nila, how they take care of their families, how they save the country basically by feeding and contributing to the economy. Yung third is yung marcha, they have always been activists. So kaya ang gusto namin parang is a tribute in the retrospective sa ginawa nila over the past 30 years. Years na po kayo dito. Katulong sa pag-organisa ng programang ito ang Filipino Domestic Helpers, mga iba't ibang organisasyon at ilang musicians mula sa Hong Kong. Talagang pinaghandaan ang bawat pagtatanghal. Ngayong linggo, day off ng karamihan sa mga domestic helpers. Pero sa halip na mamahinga, ang mga miyembro ng Overseas Pinoy Theater o OPT, busy sa pagpapractice ng sayaw. Hindi lang kami mga domestic helpers dito, kundi meron kaming talent na kailangan naming ilabas. Halimbawa sa drama, sa sayaw, sa kanta. Sa ganitong gawain, naiaangat nila ang kanilang mga sarili. Isang patunay na hindi lang sila mga DH o kudkod, kundi mga babae, ina, asawa o anak na handang magsakripisyo para sa pamilya at handang lumaban para sa karapatan. Problema ng migrants is na i-internalize nila masyado yung trabaho na nagiging identity nila. So DH lang ako. So ang isang nakita namin sa mga migrants na nag-union, nagka-campaign, na-distinguish nila. So sinasabi nila, migrante ako, manggagawa ako, babae ako, unionista ako. So yun yung siguro gusto ko na hopefully makita ng lahat, na there's nothing wrong to labor. What is more important is kung babae ka, paano ipopromote, ipoprotect yung rights mo bilang babae. Kung manggagawa ka, how would you assert your labor rights? Ang Chatter Garden ng tambayan ng mga Pinoy sa Hong Kong, nagmistulang Luneta Park. Saksi ang Chatter Garden sa mga kwentuhan, tawanan, pati na rin iyakan ng mga kababayan nating DH. Kaya naman dito na rin sa gitna ng Chatter Garden pinarangalan ang 30 taong pagsasakripisyo ng mga Filipino domestic helpers sa Hong Kong. Bukod sa musika, hinaluan nila ng pagsasadula. Pagdating mo kasi sa Hong Kong, tayo ka. Pag-uwi mo sa atin, tayo ka pa rin. Laging nangingilala sa iyo yung mga anak mo. Narration, choreography at video ang pagtatanghal. Nilalaman ng video presentation ng mga isyong isinusulong o nilalabanan ng ADWU tulad ng unfair termination at excessive agency fees. Kailangan magkaisang domestic helpers sa Hong Kong para at least meron silang malakas ang boses nila pag naglabi ang union sa government ng Hong Kong. Sa gabing ito, nagkaisang lahat. Bata man o matanda, Filipino, Nepalese, Indonesian, lahat nakisabay sa kantahan. Pati ang pinakamatandang DH sa Hong Kong na si Lola Meli, hindi maawat sa sayawan. Kahit pa paano, may entertain sila at the same time,
may isip nila, ang napakalaking halaga nitong ginagawa ko. Diba? Na tumutulong sa pamilya. Ito yung mga bayani natin, kababayan natin na nagtatrabaho, nagpapakahirap dito sa ibang bansa. Sila yung nagpapaunlad sa ekonomiya natin ngayon. Sa gitna ng kasiyahan, isinantabi muna ng mga overseas Filipino workers ang kanilang hirap at kalungkutang pinagdaraanan. Ngayong gabi, sila ang bida, ang mga bagong bayani ng bayan. Ako po ang inyong kapuso, Rhea Santos. Ako naman po ang inyong kapuso, Ivan Mayrina. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa bawat Pinoy abroad, mabuhay ka!